ganito na lang. Since malapit ka na sunduin ng ICC, mamundo ka na. No, mamundo ka. Ay, nako, nasa bundok na pala! Andito ko, ano ginagawa mo dyan, Bato? Sabi dito ni Bato, 5 years from now daw, mga bossing. 5 years from now, tatalunin ko rin sa income o sa sweldo yung mga may ghost flood control project daw ho, mga kababayan. Aba, nangangarap tumaas ang pera, ang dumami ang pera ni Bato Sa ano naman ho, sa corruption naman ho, mga bossing, in fairness naman po kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman po natin naringgan na meron pong corruption na ginagawa si Bato. No? Hindi, in fairness naman po, wala akong nabalitaan, wala akong narinig na merong ginagawang kabulastugan sa pera ng bayan si Bato de la Rosa. Pero, may napansin lang po ako dito, mga bossing. Bakit? Kasi ang sabi niya, 5 years from now, tatalunin ko rin sa income yung mga ghost flood control project kapag ka nag-harvest na ako ng agarwood oil galing dito sa mga tinanim kong agarwood trees. Ayun nga daw ho. Mga kababayan, ang napansin ko lang ho, mga bossing, ay 5 years from now, tingin ko na nasa loob na siya ng ICC noon. 5 years from now, tingin ko, magkasama na sila ni dating Pangulong Duterte sa loob ng ICC noon at walang agarwood doon. At walang sweldo doon. Napansin din ho, nung nag-comment sa ilalim, baka nasa ICC na po kayo 5 years from now. Diba? Dapat itong bundok na ito na pinagkukutahan ni Bato de la Rosa, malaman na agad Diba? Malaman na ho agad Kasi kapag kayan, sabi ni dating Senador Trillanes na bandang bago magtapos itong taon na ito, malamang sa alamang sunduin na po ng eroplano si Bato de la Rosa papunta doon sa ICC, papunta kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Wala na to. At ito pa may isa pa akong nakitang nagpa-practice si Bato de la Rosa. Nagpa-practice ho sa lamig, mga bossing. Ano ho ang ginagawa? Nako, nagbababad sa yelo. Nagbababad sa yelo si Bato de la Rosa. Nagbabaka sakali ho, mga bossing, na tagalan niya yung lamig. Saan ba yun? Handali lang kunin ko lang yung picture na yun para maipakita ko sa inyo. Lahat ng ito mukhang paghahanda ni Bato de la Rosa, mga bossing. Di ba sa dahig malamig? Umiga o pumunta. Sorry. Lumublob sa malamig na tubig with matching napakaraming yelo. Sabi ni Angelo, solo official, dyan po ba siya magtatago? Feeling ko dito siya pumunta nung panahon na kumbaga si dating Pangulong Duterte ay inaaresto. Naalala nyo si Bato? Nasa bundok daw siya. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Nangangampanya sa bundok daw ho, mga bossing. Tapos ang sabi sasamahan daw lagi si dating Pangulong Duterte. Sasamahan daw po lagi si dating Pangulong Duterte. Nung naghahanap ng makakasama si dating Pangulong Duterte, pabiyahe doon sa Netherlands, wala, nagtago. At ang ginawa pa, nagpatay pa ng cellphone, mga bossing. Biruin nyo kung ano-ano na lang sinasaksak sa utak natin nitong mga ito. Si Barsaga, ng Pilipino, asset ng Pilipino. Ba't comment to, Mark? Napahinto ako doon sa sinabi niyang asset ng Pilipino. Inisip ko talaga, meron ba tayong makukuha kay Barsaga bilang asset ng Pilipino? Yun lang. Yung parang may pagkasinto-sinto. Tapos meron pang isa, yung Lebiste naman. Bumabanat din yun, mga bossing. Feeling ko talaga merong nasa likod nitong mga ito Ginagaya nila yung Nepal. Ginagaya nila yung mga nangyayari doon sa ibang bansa na puro Gen Z. Puro Gen Z yung mga lumalaban sa gobyerno. Kaso malabo ho sa atin yun mangyari. Bakit po?
nakakapag-isip naman po ng maayos yung mga kabataang mga Gen Z, mga bossing. Kaya tingnan nyo ho, Kiko Barsaga o yung Lebiste, yung mga nilalagay nila dyan para tutugma o aakma ho doon sa mga fan ba? Hindi fan. Doon sa mga gusto nilang ma-attract na mga age ng mga Pilipino, which is ang target nila yung mga Gen Z ho, mga bossing. Wala eh. Hindi naman humala Nepal yung mga Gen Z natin. Marunong pong mag-isip yung mga Gen Z sa Pilipinas ho, mga bossing. Ngayon, Bato, bahala ka na dyan. Nako. Ngayon ho, mga bossing, eto naman. Last nating topic ko Mabilisan lang ho ito, Atong Ang. No? Yung kay Atong Ang ho, mga kababayan. Sabi, CIDG, pinaghahanda. No? CIDG pinaghahanda sakaling ipaaresto na ng korte ang mga suspect sa missing sa Bungero. Biruin nyo ho, mga kababayan. Sila Atong Ang, sila Chavit Singson. Kung matatandaan nyo ho, talagang mga big time, mga pangalang, mga apelido na yan. Di po ba? Sabi ko nga ho sa inyo bata pa lang ako, yung mga Chavit Singson na mga pangalan. Alam mo na na talagang katatakutan Di ba? Ilan ang mga nagdaang mga presidente? Ilang mga nagdaang mga presidente? May nagawa po ba yan? Mga bilyar. Ngayon, iniimbestigahan. Pati yung sa nila, mga prime water. Pati doon sa mga kamag-anak nila na mga sabit na dadawit sa mga flood control at sa mga ghost project. Malalaking mga pangalan ho yan na hindi agad-agad masusolusyonan kagaya nung mga dating Pangulo. Pero dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang pangalan, walang mga bigatin-bigatan dito. Kapag ikaw may nagreklamo sa iyo na ikaw yung itinuturo, kailangan mo sagutin. Lalo na kapag may ebidensya yung mga yan. No? Sabi dito, ipinag-utos ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa Criminal Investigation and Detection Group na maghanda. Ito ay sandaling maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa mga sangkot sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero, which is ayan nga po si Atong Ang. Kung hindi ako si Gretchen Barreto, ano na kaya ba balita doon? Kasama kaya Chavit, tapos si Atong Ang, sabi ni Ma'am Virgie Badiola, hala, reunion sila. Yung kay Chavit, malapit-lapit. Hindi! Kasi ito, iba naman ang magiging kulungan nito kung sakali si Atong Ang. Iba magiging kulungan niya. Yung kay Chavit naman, di ba nagpagawa ang gobyerno nung kulungan para doon sa mga korap? Tingin ko, doon mapupunta si Chavit. No? Doon mapupunta si Chavit. So magkahiwalay sila ng kulungan, mga kababayan. Anyway, hanggang dyan muna kasama si Gretchen Barreto. Hanggang dyan muna tayo, mga kababayan. Kailangan kong magtrabaho naman para kumita ng pera. Ako'y magpapaalam na po. At huwag niyong kalimutan, mamayang alas 12 ng gabi dyan sa Pilipinas, nandito ho tayo, mga boss, chief, amo, sir. Saan ba? Dito sa Birahan PH mainit po ang ating pag-uusapan diyan sa Birahan PH. Kaya sa mga manonood nandiyan yung link, paki-press, paki-pindot para idirekta po kayo doon sa Birahan PH. Mamaya pong alas 12 ng hating gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating